Good evening mga katanders. Mag-unboxing tayo ngayon itong fiber fusion machine. Property ito ni ni Lighthouse Electromechanical Services. Hiniram ko lang para tayo na mag-unbox kasi hindi siya tech savvy tayo medyo naintindihan natin to. Dahil electrical engineer tayo. So, tayo na mag-unbox. Then sabihin na lang natin sa kanya kung okay, kompleto or whatever. So, ito na. Buksan na natin. Meron siyang, siyempre, factory inspection test report. Yan. Yan ang importante dyan. Ibig sabihin yan is QC pass, na-inspect ng QC. So, hindi basta-basta yung ating unit. Ating unit nga pala is Compico AUA-70F. Meron siyang service user manual, siyempre. User manual. Meron siyang power cord. Okay, para sa charging. Para kung mag-charge ka, meron ng power cord. Siyempre, meron siyang adapter. So, ito yung kanyang adapter, siyempre. So, yung kanyang adapter is yan. Hindi ko mabasa, Chinese yung iba. Ayun, 100 to 240 volt, 50 to 60 Hz, 1.4 ampere maximum. Output is DC 13.5. DC 13.5. So, hindi siya DC 12 volts. 13.5. Okay? And meron din siyang fiber optic. Meron siyang fiber optic. Ito para sa calibration, for calibration purposes to eh. Hindi ito para sa splicing para lang pag magka-calibrate mo lang yung unit. So meron kang calibration, fiber ka pang calibration. Meron ka ring heat shrink. May kasama rin siyang mga heat shrink. Para pag nag-splice ka, pang protection sa yung mga in-splice, heat shrink. Okay. Meron din siyang yung cutter. Ito yung pang-cut ng pang-balat ng fiber, splicer ng fiber. Importante ito eh. Importante ito. So, pang-splice ng fiber. Okay? Meron din siyang extra electrode. Yan, para kung sakasakaling masira na yung ating electrode. Pero actually, 3,000. Dapat 3,000 splice bago masira yung ating electrode. So, meron na siyang kapalit. Meron siyang spare parts. Spare electrode. Then, meron tayong stripper. Itong stripper na to para sa mga yun dun sa mga pang-external na kable. External na cable na fiber optic pag i-strip mo. Then, meron na siyang cleaver. Yun. Maganda, meron na siyang fiber cleaver. Ganda rin ang kanyang cleaver. Oh. Diba? So, ito yung kanyang cleaver. Buksan natin. Yun, para makita. Yun, oh. So, yan ang kanyang cleaver. Ito yung kanyang lalagyan ng fiber na kinat. Okay, para hindi mapakalat-kalat. Yan. So, yan yung kanyang cleaver. Okay? So, may cleaver na siya. Then, meron siyang lalagyan ng alcohol para kung pag every time mag-splice ka, lilinisin mo yung fiber, meron na siyang lalagyan. Ito, patungan ng ewan ko kung saan ng panong klase ito, ano pinapatong dito. Fiber ba or what? Hindi ko alam, mamaya malalaman ko sa user manual. Then, meron siyang belt. Yun, pagka sabit mo sa balikat, shoulder, pang shoulder. And meron din siyang maliit na belt. Ito. Pangsabit din ito dito sa sa yung splicer. Baka sa cleaver to or sa splicer, di ko alam. Check ko na lang mamaya. Then, meron siyang brush. Ito, pambrush ito ng fiber, panlinis eh. Panglinis din sa mga gamit-gamit mo. Hindi dapat kamay mo kasi yung ginagamit mo eh. Dapat binabrush mo. Kasi pag kamay mo ginamit mo, napasukan ka ng splinters ng fiber, delikado yan eh. Pwede kang magkasakit, mamatay. Yun yung cause ng death mo. So, delikado ang fiber. Especially pagka ikaw ay nag-splice na may mga pagkain, merienda or whatever, never ginagawa yun. Kasi yung mga splinters ng fiber, pag napunta sa pagkain mo, nako,
at nakain mo, pwede ka magkaroon ng internal hemorrhage, mamatay ka later on. Saka dapat pag nag-splice ka ng fiber, dapat meron kang gloves, meron kang goggles, meron kang mask para hindi mo nakukuha yung splinters. Napakadilikat ng splinters. And ang pinaka-importante sa kanya is ito, yung kanyang splicing machine mismo, yung kanyang fusion machine mismo, which is Comtico AUA 70F. So ito yung kanyang machine. So ibig sabihin, kumpleto siya. Kumpleto yung gamit, kumpleto base dun sa pagkakabili. Actually, binili daw ni Lighthouse to sa Lazada, through Lazada. So kailangang i-check lahat yung laman kung kompleto or hindi, pero kompleto naman siya. Then i-power on natin siya. Power on natin, tingnan natin kung mag-on. Yun, nag-on. So Comtico AUA. Yan. May mga parameters na siya dun. So factory setting, hindi na to dapat binabago. So hindi na yan pinapalitan muna. Depende sa, kasi naka-automatic to eh. Automatic fusion machine to eh. Dapat huwag ka munang magpalit. Hanggat hindi mo alam kung paano palitan yung mga setting, kailangan mo pang alamin kung paano. Okay? Dito yung kanyang wow, ayan, ganda. Ito yung kanyang pinaka-splicing dito nag-splice na portion. Ito yung kanyang panghawak ng kable, okay? Good. Ganda. Magnetic. Tagahawak ng kable pag mag-fusion. Kasi gumagalaw yan eh. Nag-move yan para pag mag-fusion. Kaya dapat pag nilagay mo yung fiber, hindi dapat mag-touch dun sa electrode. Automatic naman siya, sabihin naman sa iyo kung ano yung mali. Okay? And then, sarado natin yan. Walang fiber sa loob, pero nag-start siya, please refiber. So, wala kasing fiber sa loob. Okay? Automatic eh. Kasi ito yung kanyang heater. Dito mo ilalagay yung fiber na tapos mo para i-heat. Ilalagay mo yung heat shrink para protection dun sa fiber, sa bare fiber. Okay? Okay naman siya, kompleto naman siya. So watch out for my next video. I-ano naman natin siya, or continuation ng video na to. I-test natin siya, mag-i-splice tayo, then i-test natin kung gagana siya, kung mag-i-splice ba siya ng maayos. Makikita natin yan mamaya. Watch out for sa mga kasunod ng video na ito, ha? Sa kalugtong ng video, mga ka-thunders. Thank you.